Kumusta mga kalingap, mga ka-Adonis? Ito pa rin issue sa pagitan ng hiwalayan ni Dodong Roel at Langga Rachel ang ating pong pinag-uusapan. Kasi nga naman, may mga nababasa na naman tayo na mga komento patungkol sa dahilan daw ng breakup ng Rochelle. Hindi sila kontento doon sa paliwanag sa salaysay ni Dodong Roel, ni Langga Rachel, na wala daw halo itong third party at kung ano-ano pang iniisip natin na maaaring naging dahilan kung bakit sila po ay naghiwalay at dumating sa kanila pong hangganan. Ganoon naman tayo pilit nating inuhukay kung ano yung pinaka-eksakto na makakasatisfy sa atin para mawala o maibsan ang ating mga katanungan. Kahit sinasabi na ng mismong mga involved na wala pong halong third party. Pero doon sa ating nabasa, napanood, sa content ni President Sangkay Lons, may nagkomento doon na ang manliligaw daw ni Rachel ay taga-US. Isa pong doktor na kahit noong nakaraang taon daw, somewhere 2025 ay nagbigay daw ng flowers, nagbigay ng cake, ipinadala pa raw doon sa mga kasamahan nila para ibigay kay Rachel, na ito daw ay ipinost pa raw sa kanyang My Day. Hindi po natin alam kung ito po ay talagang may katotohanan o wala. Nasa sa inyo na lamang po yan kung paano natin titignan ang isang sitwasyon, ang isang issue. Depende kung saan kayo masasatisfy. Kasi nga, kahit na anong gawing paliwanag ni Langga at ni Roel na walang third party, kapag hindi nyo ito tinanggap, kapag hindi po kayo satisfied, yung inyong appetite na magmarites, hindi nyo tatanggapin yan at pipilitin nyo pa rin na mayroong third party na involved. At dito nga, nabasa natin doon sa komento, hindi natin alam kung totoo man o hindi, sapagkat madali ngayon mag-fabricate ng istorya. Madaling mag-fabricate ng mga komento na ating pong napag-uusapan. Kung totoo man yan o hindi, nasa sa atin na lamang po yan. At tanging sila Roel at Rachel lamang ang nakakaalam ng tunay na dahilan. Sa pagkakataon ng mga ganito, dapat maging matalino po tayo. Dapat buksan pa natin ang ating pong pangunawa. Hindi porket nakabasa ka ng ganyan, totoo na kaya pala nakipaghiwalay itong si Roel o si Rachel sa isa't isa ay dahil mayroon pong involved na third party. Masasabi pa natin na doktor daw. So kung iisipin natin, ganun ba talaga kadali magpalit ng jowa na sinamahan mo ng mahabang panahon para lamang sa isang doktor? Kung doktor lang dyan, marami rin naman talagang doktor dyan. Maraming doktor-doktoran dyan na kung ano-ano ang gustong gamutin sa'yo, subalit hindi naman nakakagamot sapagkat yung kanyang mismong sarili ay hindi niya kayang gamutin. Ang alam ko lang na doktor na involved na posible ay si Dr. Love. Pero si Dr. Love, wala naman papatol dyan. Tignan nyo naman yung itsura. Papatol ba kay Dr. Love? Hindi nga makakapagbigay ng bulaklak yan. Chicharon bulaklak, pwede pa ang ibigay ni Dr. Love. Pero yung bulaklak, no. At hindi tatanggapin yan ni Rachel. Kaya nga kung ito po ay may katotohanan, ang tanging makakasagot lamang nito ay sila Rachel at si Roel pa rin. Hindi porket may lumabas ng mga ganyang klaseng balita huhusgahan na agad natin si Rachel. Hindi porket may lumabas ng mga ganyang klaseng balita talagang tatanungin na natin si Roel na totoo ba yon? Pinalit sa'yo, doktor, isa ka lang vlogger, tapos big time yung pinalit sa'yo. Paldo na, parang ganun At base na rin doon sa mga mensahe na nabasa natin na mayroong daw mga tao na sulsol, mga nasa gitna nila na sumisiksik, na mga maiingay, na nag-iimpluwensya sa kanilang mga desisyon. Iniisip din ng iba na itong si Daddy Donut ay may kinalaman. Baka si Daddy Donut daw ang nagpakilala doon sa doktor. Baka daw si Daddy Donut ang nagsusulsol kay Rachel na, patusin mo na yan, doktor yan, makakarating ka ng Amerika at magiging green card holder ka pag nagkataon. Hindi kasi sa lahat ng oras kakabit ka kay Dodong Roel dahil vlogger lang yan. Kung mahina ang views at humina ang pagiging charity vlogger, saan ka pupulutin? So parang iniisip nila na iniimpluwensyahan o pinapayuhan o sinusulsulan ni Daddy Donut ito pong si Rachel na naging dahilan kung bakit sila po ay nagkahiwalay ni Dodong Roel. Which is hindi naman din tama na husgahan natin si Daddy Donut. Na kahit na anong gawin niyang depensa sa sarili niya, na wag mabutasan, ay mabubutasan pa rin si Daddy Donut. Kasi nga, isa siyang donut. Alam niyo naman na ang donut may butas. Kaya, Daddy Donut, wala ka na magagawa. May butas ka Pero wag kang mag-alala, meron ka naman defender na si Jovelito. O di ba?
So, wag nating husgan ng isang tao hangga't hindi po tayo sigurado. Hindi porket ayaw natin dun sa tao ayaw natin sa kanya gagawa na natin siya ng mga kasiraan. Gagawa na natin siya ng kapintasan, gagawa na natin siya ng butas, gagawa na natin ng istorya. Kaya nga iniisip ng iba kung totoo man na doktor talaga ang manliligaw ni Rachel, malaki yung porsyento na yung mga taong ito ay baka nais lamang siraan ito pong si Rachel at naisisihin dito sa kanilang hiwalayan ni Dodong Roel. Para palabasin na kaya niya hiniwalayan si Roel ay dahil dun sa doktor na alam naman natin na hindi magiging ganun kadali at alam ko na minahal ni Rachel si Dodong Roel. Minahal nila ang isa't isa. Kaya kung ano't ano man, kung totoo man o hindi, itong nababasa natin, itong mga komento patungkol dito sa doktor na manliligaw di umano ni Rachel, ay sila lamang po ang tanging nakakaalam. At kung ito man ay hindi totoo, at may mga taong gusto lamang manira at magpagulo ng kwento, well, sana makatulog kayo ng mahimbing. So sa inyo ko po iiwan ang mga katanungan ito. Kung ito ay may katotohanan o wala, nasa sa inyo po ang pagpapasya. Yun lang.